Gabi. Ang hangin ay mabigat sa mga salitang hindi masabi. Nakaupo ka sa tapat niya, ang babaeng pinili mong mahalin. Ang kanyang mga mata, malalaking bilog na salamin, sumasalamin sa isang kalungkutan na hindi mo maintindihan. May binubulong siya, mga salitang parang balahibo, magaan at malambot. Ngunit sa iyong dibdib, ang mga ito'y tumitimbang na parang mga bato. Mahal mo pa ba ako? Tanong niya. Simple, inosente. Pero bakit pakiramdam mo hindi ito tanong? Ito ay isang pagsubok. Isang pader na kailangan mong akyatin gabi-gabi para patunayan ang isang bagay na dapat ay nararamdaman na. Nagsimula kang mapagod. Isang pagod na hindi pisikal. Ito ay pagod sa kaluluwa. Ang pag-ibig na dati ikanlungan ay naging isang kulungan na may mga rihas na gawa sa seda. Iniisip mo, ako ba ang may problema? Hindi ko ba siya maintindihan? Ang pagdududa ay lason na unti-unting kumakalat sa iyong isipan. Pinapatay ang iyong tiwala sa sarili. Pero hindi mo ito nakikita. Dahil ang mga salitang ginagamit niya ay balot sa cuteness. Mga salitang idinisenyo para ikaw ay maawa, mag-alala at manatili. Ito ay sikolohiya, isang madilim na sining ng paggapos. Ang babaeng may malalim na trauma ay hindi laging naninigaw o nagwawala. Minsan, siya ang pinakamahina, pinakamalambing, gumagamit siya ng mga sandata na hindi mo aakalaing nakakasugat. At ngayon, ibubunyag natin ang 7 sa mga cute na salitang ito. Ang 7 susi sa iyong emosyonal na pagkakakulong. Unang salita, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Parang isang karangalan, hindi ba? Sa lahat ng tao sa mundo, ikaw ang kanyang naging chosen one, ang kanyang tagapagligtas. Pero heto ang katotohanan. Ito ay isang paraan ng paghihiwalay. Sa pagsasabing ikaw lang, tinatanggal niya ang halaga ng ibang tao sa buhay mo. Ang iyong mga kaibigan, pamilya, lahat sila ay nagiging hindi nakakaintindi. Ikaw ay nagiging isang isla. At sa islang iyon, siya ang reyna at ikaw ang kanyang tanging nasasakupan. Ito ay hindi pribilehiyo. Ito ay isolation. Ikalawang salita, sana wag mo akong iwan katulad ng ginawa nila. Ito ay isang bala na binaril diretso sa iyong puso. Paano mo magagawang saktan ang isang taong nasaktan na? Paano mo siya iiwan kung ikaw ang kanyang huling pag-asa? Ang trauma ng abandonment ay totoo at masakit. Ngunit kapag ginamit ito bilang isang tanikala, ito ay nagiging emosyonal na blackmail. Bawat pag-iisip mo ng pag-alis ay katumbas ng pagiging isa sa kanila. Ang mga nanakit sa kanya, ginagawa kang bilanggo ng kanyang nakaraan. At ang iyong sentensya ay manatili. Kahit na ang pananatili ay unti-unti nang pumapatay sa iyo. Ikatlong salita, masyado akong broken para sa iyo. Ito ang kabalintunaan ng pag-akit. Hindi kanya tinataboy. Inaanyayahan kanyang ayusin siya. Binibigyan kanya ng misyon. Ang buuin ang isang magandang bagay na nasira. Ang iyong savior complex ay na-activate. Pakiramdam mo, may layunin ka. Ang pag-ibig mo ay hindi lang basta pag-ibig. Ito ay isang lunas, isang gamot. Ngunit ang isang tao ay hindi isang proyekto. Kapag sinubukan mong ayusin ang isang taong hindi handang ayusin ang sarili niya, ikaw ang masisira. Unti-unti, mauubos ka habang siya ay mananatiling broken. Dahil doon, sa pagiging broken, nakukuha niya ang iyong atensyon. Ika-4 na salita, nagiging clingy na ba ako? Ito ay isang tanong na may pain. Kung sasabihin mong oo, ikaw ang kontrabida. Sinaktan mo ang kanyang damdamin. Kung sasabihin mong hindi, binigyan mo siya ng permiso na lalo pang higpitan ang pagkakakapit niya sa iyo. Ito ay pagsubok sa iyong itosuwa ay iyong mga hangganan. Isang cute na paraan para malaman kung hanggang saan ka niya pwedeng itulak. Ang kanyang pekeng self-awareness ay isang tool para sirain ang iyong personal na espasyo. Sasagutin mo ng hindi, okay lang, habang sa loob mo ay sumisigaw ka na ng kailangan ko ng hangin. Ika-5 salita, pasensya ka na, ganito lang talaga ako.
Ito ang ultimate na pag-iwas sa responsibilidad. Ang sorry ay walang laman dahil sinusundan ito ng isang dahilan na nagsasabing hindi na siya magbabago. Ito ay isang pader na nagsasara sa anumang usapan tungkol sa pag-unlad o pagbabago. Ang kanyang mga nakakasakit na gawe, ang kanyang mga insecurities, ang kanyang toxic patterns, lahat ay nilalagay sa ilalim ng isang payong, ang kanyang pagkatao. Isang pagkatao na hindi pwedeng questionin. At ikaw, bilang nakakaintindi, ay inaasahang tanggapin ito. Hindi ka nagmamahal ng tao, nag-aalaga ka. Ika-anim na salita. Feeling ko, lolokohin mo rin ako. Ito ay preemptive strike. Isang akusasyon bago pa man magkaroon ng krimen. Ang kanyang takot sa hinaharap ay ginagawa niyang kasalanan mo sa kasalukuyan. Napipilitan kang maglakad sa isang manipis na alambre ng pagpapatunay. Bawat kilos mo ay sinusuri. Bawat salita mo ay may dalang bigat. Ang iyong kalayaan ay unti-unting kinukuha, pinapalitan ng obligasyong patunayan ang isang bagay na hindi mo naman ginawa. Ito ay isang cycle na walang katapusan. Dahil ang problema ay wala sa iyo, kundi sa salamin na hawak niya. Isang salamin na sumasalamin lamang sa kanyang sariling mga demonyo. Ikapitong salita, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung mahal mo ako, uunawain mo. Kung mahal mo ako, hindi ka aalis. Kung mahal mo ako, gagawin mo ito. Ang pag-ibig ay nagiging isang transaksyon. Ang iyong pagmamahal ay sinusukat sa iyong pagsunod. Ito ang pinakamalupit na anyo ng manipulasyon. Dahil ginagamit nito ang pinakamagandang bagay sa mundo, ang pag-ibig. At ginagawa itong isang kasangkapan para sa kontrol. Bawat pagtanggi mo sa isang kahilingan ay nagiging katibayan na hindi mo siya tunay na mahal. Kaya't napipilitan kang sumuko. Ibigay ang gusto niya para lang mapanatili ang kapayapaan at ang titulo ng nagmamahal. Isipin mo si Marco. Nakilala niya si Elara, isang babaeng may mga matang nagsasabi ng 1,000 malulungkot na kwento. Naakit siya sa kanyang kahinaan. Sinabi ni Elara, "Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin." At naramdaman ni Marco na siya ay espesyal. Siya ang naging mundo ni Elara. Sinabi niya, "Sana wag mo akong iwan katulad nila." Kaya't kinansela ni Marco ang mga lakad kasama ang mga kaibigan. Tinanggihan niya ang mga imbitasyon mula sa pamilya. Ayaw niyang maging isa sa kanila. Bulong niya, "Masyado akong broken." Ginugol ni Marco ang kanyang lakas at oras para buuin siya habang ang sarili niyang mga pangarap ay napabayaan at natabunan ng alikabok. Lahat ng 7 parirala ginamit ni Elara. Hindi sabay-sabay, kundi dahan-dahan. Parang isang gagamba na matiyagang naghahabi ng kanyang sapot. Isang araw, nagising si Marco. Napagod. Walang laman. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin at hindi niya nakilala ang lalaking nakatingin pabalik. Isang anino. Isang alipin. Dito mo kailangang mamulat. Ipomkam ang mga salitang ito. Gaano man kalambing pakinggan, ay mga sintomas ng isang mas malalim na problema. Isang trauma na hindi sa iyo ang responsibilidad na gamutin. Ang pag-unawa sa kanyang pinagdaanan ay iba sa pagpapahintulot na ikaw ay maging collateral damage ng kanyang sakit. Ang compassion ay hindi nangangahulugang pagsasakripisyo ng sarili. Hindi mo siya magagamot sa pamamagitan ng pagpapaalipin. Ang tunay na tulong ay nagsisimula sa pagtatakda ng mga hangganan. Sa pagsasabing, "Mahal kita, pero hindi ko kayang maging iyong tagapagligtas." Ito ay masakit, marahil. Ikaw ang magiging kontrabida sa kanyang kwento. Tatawagin kang manhid, makasarili. Ngunit kailangan mong piliin ang iyong sarili. Dahil ang pag-ibig na nangangailangan na iwan mo ang iyong sarili para mabuhay ay hindi pag-ibig. Ito ay isang uri ng paglaho